Hello mga mare, samahay kami. Kami na andini ngayon sa nyugat. Kami mag-uula pala ang aming kambing at kalabaw. Tapos habang ako'y nag-uula din si Rapido na ando na. Dinadala na yung kalabaw sa kung saan niya itatali. At si Tita naman, yung mama ni Jowa ay nakuha ng mga kahoy. Pampustit kami magbabakod din sa nyugan. At gawa ng ang mga nyubaga din sa amin ay nawawala. Yung bagang aming itinitimbon, tapos pagbalik namin sa tanghali o sa hapon, ay wala na. At partida, yan ay nasa loob pa ng kulungan ng kambing ha. Pinapasok pa doon. Ay sa amin, yung sabi naman nila Jowa, ay pwede naman daw kumuha ng nyug din sa nyugan. Ay di huwag lang nga ni yung nakatimbo na. At aba, ay mahirap din nga naman maghanap ng niyog. Kahit pa baga sabihing madaming laglag, ay aba, mahirap din magtimbon-timbon niyan. Nung nakaraan baga mahigit 10 nyug ang naandini sa loob ng ng kulungan ng kambing. Wala, ba't baga naman nila yun pa ang kinuha. Ang dami naman laglag din Siguro tinatamad at yun nga naman hindi na sila mapapagod pa maghanap ng niyog. Yun nakatimbo na naandun pa yun sa loob ng kulungan. Siya. Ayan, pumunta sa akin si Jowa, siya na laang daw. Ayan, kinuha niya yung kambing sa akin. Siya na daw ang magtatali doon kung saan niya dadalhin. Ayun, habang si Tita ay naandun, nakakuha na ng puste. At ako'y syempre pupunta doon ulit sa aking tambayan, sa aking upuan. At ako'y mag-voice over uli. Ay, syempre. Maganda din yung mag-voice over at hindi baga naman maingit. Walang nagadada ang mga sasakyan. Kahit pa mga mayroong mga manukot din nga na habang ako inaandito sa tambayan ni rin si Jowa. Ako yung tutusan dalhin daw yung tabla doon sa kulungan ng kambing at doon niya daw ilalagay. Hindi ako sunod din naman. Hirap na. Hindi kitang-kita niyo ako. Pakagaling ko talaga maglagay ng camera. Sinsya naman. At habang nga niya ako'y nag-upo-upo din baga. At ako'y nakabalik na din sa aking tambayan. Ay ako'y tinawag naman ni Jowa doon. Ako'y pupunta daw diyan sa kanya. At siya daw ay aking tulungan. Habang siya nagbubutas ng nung pupustihin sa pambakod, di ako daw ang maglalagay ng mga pampuste. Di sabi ko, sige, sandali lang. Ayan. Hawa ko na. Ayan, ganyan ang ginagawa. Tapos pagkalagay ng puste na yan, ng mga puste na yan, habang si Tita ay nakakuha ng mga panlagay pa doon. Yung baga naman mga dulo ng kawayan, yung bagang ilalagay diyan. Hindi pagkakalagay ng puste, di yun naman ang ilalagay mamaya. Nang magkaroon baga naman ng bakod. At sabi ko nga sa inyo, nawawala ang aming mga nyug din di kaya aking likod idaig pa ang lalaki. Ayun si Tita Tita na niya. Ayun si Tita, ang aking biyanan. Mama ng aking Jowa. Kami nagtutulong-tulong din Charing! Kahit ako nakaupo lang kanit ko, hindi pa ako tinawag, hindi pa ako lalapit. Ayun. Ayan. Kaya itatayo ko ng maayos-ayos. Si Tita ayun, nakuha pa sa diyan ng puste. Ay hindi, nagdala pala siya dyan ng puste. Siya galing sa pagkuha. Ayan. Kami pa diyan. Hindi ko nga alam kung anong ginagawa namin diyan. Hindi kayo sinisilipan ni Rapido. Sinisipat ga. Kala mo naman talaga maalam. Charing. Maalam naman, alam-alaman. Ayun. Ako'y naandin ulit sa aking tambayan habang ako'y nagbubusober na rin. Habang si Rapido ayun, naglalagay ng dulo ng kawayan doon sa pinaglalagay namin mga poste kanina. Sabi ko, hindi muna ako'y mag-i-edit ng video at na ako'y makapag-upload ulit mamaya. Abay, ilang araw din ako hindi nakapag-upload ulit. Busy nga sa school. Abay, makwento ko lang. Nung nakaraang araw kami nag-report. Ayos naman. Hindi kami exempted sa isang quiz at isang recitation. Kahit pa
Hindi ko alam kung naunawaan ng aming teacher yung aking ni-report. Pero exempted siguro naunawaan. So ayun. Ayos naman, ang kasama ko ay si Mika mag-report. Hindi ko alam kung maganda pero siguro yun naintindihan naman nila. Tapos pagkatapos namin mag-report, alam nyo guys, tinatanong ko si ma'am, yung aming teacher. Sabi ko tinanong ko kung kami exempted sa quiz at recitation. Ano ba yung sagot baga naman ay secret? Abay, kinabukasan syempre kami for the review at ngayon may quiz nga. Abay, kinabukasan kami kasama pala sa quiz. Hanggang number 7. Tas nung number 8 na kami pinalabas. Di kay tonto ang person at abay, kahit pa sabihin nag-aral baka may tanong hindi ko masagot ba sayang. Kahit pa sabihin ang exempted kay ma'am ay hindi 100, abay, malaking bagay yun. Tas pagkatapos ng quiz, nag-discuss si ma'am. Syempre, for the pakinig, mga highlights yung mga topic, kung ano lang makakasama sa susunod na, kasi pagkatapos ng aming recitation, babalik kami ng alauna, ay mayroon daw yung written recitation. So, ayun, hindi for the aral ang person. Tapos, syempre, for the aral kami. Tapos, bandang alauna, dumating na si ma'am. Pinag-ready kami ng 1/4. Alam nyo ba, ang tanong ko, mama, lagyan ko po ng pangalan? Abay, sabi ni ma'am sa akin, paano ko malalaman kung kanino yan kung walang pangalan? Ay, ngani naman. Abay, may gining nakakasigurado. Mali mo yung nahihilaan ng papel, ano? Aking aking sarili. Siyempre ba, kakahiya din iyon. Ilan kami sa klase. So, ayun. Exempted ulit kami nung written recitation. Tas after nun, mayroon kaming subject naman na logic or logic. Kung ano man ang tamang pronunciation sa kanya, hindi yun. Kami pagkatapos nung aming discussion, nagbigay lang ng parang 10 minutes na review. Edi, awa naman ng Diyos 1 to 15 ay naka 40 naman ang inyong kumare. O edi kahit pa paano pasapasat nung nakaraang una naming quiz doon ay gayon din ang nangyari. Yung discussion muna bago quiz. Alay, ako wari bagsak. Di ko alam kung okay nakapasa. Pero pakiramdam ko bagsak ang person. Ang inyong kumari iwan ko kung pasado baga o hindi. So ayun nga. Kami na din ngayon sa Nyugan. Ayan. Kaya inayos ko ulit ng lagay at hindi nyo nakikita ang inyong kumari. Akala mo naman talaga hindi ako mapakali dyan kasi nga hindi nakikita ang inyong kumpare. Ayan Papakagaling, di ba? Nasa Nyugan pero nakamaikling short. Kaya naman ako naman may salwal diyan. Mahaba lang talaga ang damit. Hindi naman kasi masyado pang mainit, maaga pa naman. Hayaan nyo na at yan naman hindi na magagalusan at yan ay puro galos na. Tsaka hindi na iitim at kami lulutong na laang. Maitim naman na. Hayaan nyo na. Pasensyahan nyo na ang maitim na hita. Kala ko ikita nyo na ang aming mukha diyan hindi pala. So yun. At ako naglalagay na din ng yung inyong kumpare, sabi, bakit daw yun ang aking daladala? Naman, aari na naman daw yun. Siyempre, tinanggal ko ulit. Ang sabi ko pa din, kanyang putulin ng barita. Sabi niya, aari ba naman tigas-tigas at may buko? Hindi aking papaltan. Ako'y madali namang kausap. Yan, kumahaulit ng bago. Nanginginta ba aking hita sa itim hindi sa puti? Hayaan nyo na. Pagpasensyahan nyo na hindi nyo nakikita ang aming mukha. Sayang ang storage kung hindi sasama. Diyan panghambalos ng aming mga hitay panghambalos. Pinanghambalos si OA.
So, ayun. Lumilipat doon sa bandang baba. Yan. Siya lang pala. Okay, maya-maya pa ako'y maglalagay pa na rin. Ayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang itsura kung ano bagang tinutukoy kong pagkatapos lagyan ng puste ilalagyan ng kawayan, yung mga dulo ng kawayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo at kay mga linawan kung ano ang aking pinagdadaldal din. Maya. Ako'y naandini sa aking tambay at dini malilim-lilim. At talaga namang kahit anong aga pa anong sakit ng init sa balat. Kahit pa sabihing lulutong na lang, abay. Masakit sa balat. Habang si Jowa ayun siya naglalagay ng mga kawayan sa puste. Si tita naman naghahakot. Tama kong pulang ako dito. Ang kapal ng mukha ko, diba? Sorry naman. Ako'y dumaldal din eh. Pakiramdam ko kayo na ririndi na sa aking bunganga. Bahala kayong marindi yan. Yan baga sinasabi ko sa inyo, gayaan. Pagkalagyan ng puste, ilalagyan namin ng gayang kawayan. Ni Jowa pala lalagyan niya. Nandiyan siya habang naglalagay ako na andin malayo, kaya yan ay aking sinumlat. Pag tinatamad tumayo. Ayan, ganyan Yan. So, yun lang mga mare. Ingat sila sa inyo. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!